Jane, na ang Sunday na ito ay last Sunday for the month of April. And tatapusin na rin po natin yung ating pong theme, no, for this April, which is yung, ano po yung theme natin, mga kapatid? Ayan, prepared for difficult times. At naging mahaba-haba rin po yung ating pong pag-uusap, no, sa theme na ito. Halos, I think, mga 2 buwan natin, no, pinag-usapan ang theme na ito na prepared for difficult times. And personally, parang inadya, no? Parang inadya siya na ito yung magiging theme natin dahil marami nga pong nangyari sa atin. No? Una, umanaw yung ating pong senior pastor, no, ng biglaan, which is very difficult, no, sa ating pong lahat. So, hindi po inaasahan, nagulat po tayong lahat. Pangalawa, yun nga, no, nagkaroon po tayo nagkaroon ng giyera, no, sa Middle East. Okay? At hanggang ngayon, meron pa rin, hindi siya tumitigil, na kung saan nagsanhi ng pagtaas ng mga crudo, and syempre, pag ganun, domino effect. No? Tataas yung presyo ng mga langis, ng gasolina, syempre, affected na rin po yung pagtaas ng mga bilihin. That affects our economy. Third, no, sa inyo mismo, mga personal na mga buhay, mga samo-samong mga pagsubok, mga, nag-yes. Ibig sabihin, talagang may pinagdadaanan silang mga mga pagsubok, pagkuga, no, o pagliklik. No? Kung natatandaan po ninyo, no, na nag-request si Satan kay Lord na ligligin si Pedro. Okay, ligligin ang kanyang pananampalataya. Pero yun nga po, bumigay si Pedro, pero nandun po nakita natin ang grasya, no, ng ating pong Panginoon. And na-restore si Peter. So ganun din, no, sa ating lahat. Okay? Inuugat tayo, ililiglig tayo, sinusubok po tayo sa ating pong mga buhay. Pero praise God, mga kapatid, kasi sa kabila po nito, nandito pa rin po tayo. Amen po ba? Nagpapatuloy po tayo, lumalaban tayo sa hamon ng buhay. Dahil lang po natin, hindi po tayo nag-isa, kasama po natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. No? Kasama po natin ang Diyos. At excited po ako. Bakit? Kasi sa susunod na linggo, syempre, Mayo na po tayo. No? Maliban sa ito ay birth month ko. Okay? Wedding anniversary po namin, may marka. Okay? Ang May is very special. Meron na po tayong bagong libro na aaralin. Ayan. So, i-ready po ninyo, no, na basahin na in advance, no, yung ating pong aaraling libro, which is, ito ay sa John. Okay? O, John. Okay, John sa 1. Okay? So, gamit, no, ang kwento ng ating pong Panginoon. Sino dito nakakilala sa story ni Jesus Christ? Sana. No? Sa ating pong buhay, unti-unti, alam na po natin ang deeper syempre dapat. Hindi lamang yung ang nanay niya si Mary, tatay niya si Jose, namatay siya sa krus. Kundi more than that, dapat maging deeper yung pagkakilala po natin sa ating pong Panginoon. So alam po natin yung naging journey niya, no? Paano po siya namuhay sa mundong ito, kung paano niya ginawa yung kanyang earthly ministry. Diba? So ilang taon ang ministry ni Lord, simula nung tinawag niya ang kanyang mga unang mga disciples, 3.5 years ang kanyang pong ministry, kung paano niya dinevelop yung kanyang mga disciples, hanggang sa storya ng kanyang suffering, ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkapako sa krus. So kung papansin po ninyo, no, halos yung ating pong church ngayon ay masasabi ko pong nasa 98% na, no, na tapos. Okay? And siguro very significant na yung pinaka-last natin is yung cross. So wala pa po tayong cross. And so yun po yung magiging assignment ni Joby, ang pagkabit po ng cross sa ating pong simbahan. And of course, not only natapos ang buhay ni Lord
sa kamatayan niya sa cross. Alam po natin na siya po ay nabuhay na maguli. No? His resurrection. And of course, nung siya po ay nabuhay, hindi siya nanatili sa lupa. Siya po ay nag-ascend. Bumalik po siya sa langit. Nasusundan po ba natin, mga kapatid? So today, we will end the book of Luke. Okay? Tatapusin na po natin si Lucas kung saan natapos ang libro sa kwento ng pag-ascend ng ating Panginoon, pag-akyat niya sa pabalik sa langit. At sa kwento ng buhay ng ating Panginoon, masasabi po natin na malinaw na meron siyang purpose. Meron po siyang mission. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may mission ka. May mission ka, katulad ng ating pong Panginoon. No? So, maaaring hinahamon ka ngayon, no, sa buhay mo, may mga hamon kang kinakaharap ngayon. Pero alam niyo po ba na yung hamon na yan, ginagamit ni Lord para tayo ay maging stronger. Amen po ba? Tayo po ay maging stronger sa ating pong faith sa Kanya. Maaaring sa nangyayari sa buhay po natin, tayo po ay nalulungkot, nagluluksa po tayo sa ating pagpapagal, pero we realize na may purpose pala ang lahat. Di ba? Napansin ninyo na pag may problema ka at na-realize mo, ay, ano, yung problem na yun ay tama lang pala sa akin na mangyari. Kasi meron palang purpose ang Diyos kung bakit niya pinayagan na mangyari yun sa ating pong mga buhay. Di ba? May mission pala tayo. Kaya sa umagang ito, ang ating pong magiging pamagat ng ating pong preaching is from mourning to mission. No? Mourn, ibig sabihin pagluluksa sa patungo sa mission. And again, disclaimer. Okay? So, ang time check po natin is 10:19. Okay? So, medyo mahaba-haba na naman po ito kasi hindi lamang po chapter 23, pati chapter 24, buong chapter 24 ng Luke, which is the end, no, ng book of Luke 24. So, kailangan po po ang inyong pong pagkatyaga, yung inyong pong atensyon, yung inyong pong focus. Okay? Sana po ay hawak natin yung ating pong digital Bible through that cellphone. Pero gagamitin natin ang cellphone natin sa pag-take down notes, okay? Pero hindi po sa paglalaro or sa pag-message. Okay, so mamaya na po. Kahapon nandun po kami sa BS Sport. Okay, at yung mga mahihilig po sa ML, nandun pala yung yung ML na parang something, pero dapat nasingit ko yun. Pero sige lang, okay. Okay. Basta, importante po, no, wala pong, ang ibig ko lang sabihin, baka nag-ML ko dyan, tigil po muna natin. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, kung i-relate po ninyo ang inyong buhay ngayon sa 3 araw, okay? Yung 3 araw na gusto kong sabihin ay Biyernes, Sabado, tsaka Linggo. Alin kayo doon? Kasi alam natin, yung 3 araw ng Biyernes, Sabado, Linggo, ito yung suffering, death, resurrection ni Jesus Christ. Amen po ba? Okay? Kailan siya namatay? Kailan siya nag-suffer? Biyernes Santo. Okay, so kayo ba ngayon ay nasa Biyernes ng iyong buhay? Okay. Or kayo po ba ay, siyempre, di ba, pag Biyernes, you're suffering, parang may hopelessness sa buhay. Or Sabado ka ngayon. O, ano yung Sabado? Tapos na yung nangyari kay Jesus Christ. Patay na. Nilibing siya. Okay? So tapos na rin yung suffering natin, pero nandiyan pa rin yung impact ng problem. Yung may kalungkutan, so ibig sabihin, you are waiting. Diba? Sabado, walang nangyari. Basta si Jesus Christ nakalibing. So we are waiting. In silence, tahimik ka lang. Ikaw ba sa Sabado ba yun? Or ikaw ay Sunday. Di ba? You are celebrating. Bakit? Nag-uwi ka. Nakabangon ka. Napagtagumpayan mo yung problema. Okay? Kayo ba ay Sunday? Kasi si Jesus Christ, Sunday, kailan siya nabuhay na magulit? Linggo. O, kayo ba ay Linggo ngayon?
Ha? Okay, basta kung Biyernes ka, Sabado, Linggo, tayo naman ang nakakaalam ng inyong pong buhay. Basta ang gusto ko lang po sabihin sa atin is nagtapos na. No? Nagtapos yung ating pong pag-aaral sa verse 46 last Sunday. Ano yung verse 46? Patay na si Jesus Christ. Nalagutan siya ng kanyang hininga. Okay? Pero bago po yun, balikan muna natin. Importante po na ma-observe natin, ano po ba yung nangyari nung nalagutan ng hininga si Jesus Christ? So, anong oras namatay? Mga siguro mga nasa alas 3 ng hapon po yun. So, sabi ng 44, magtatanghaling tapat. Ibig sabihin, pag tanghaling tapat, tirik ang araw, napakainit ngayon, sobra. Okay? Kaya kayo po ay siguro malakas ang kuryente ngayon kasi puro kayo aircon o gusto nyo mag-beach. Kaya yung mga nasa beach ngayon, bahala kayo. Okay? So, hanggang alas 3 ng hapon, ano pong ma-observe natin sa verse 44? Di ba? Nagdilim sa buong lupain o sa kapiligiran. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo na punit sa gitna. Parang ganito yung ating pong mga tabing o mga kortina. Napunit daw sa gitna. At sa 46, ginulat tayo last week ni Pastor Jeff. Ama! Okay. Ama, hindi naman, di ba? Ama, sa mga kamay ninyo, nagkakatiwala ko ang aking espiritu, at yun na nga po, sa verse 46, pagkasabi niya, nalagot ang kanyang hininga. Okay? So, magsisimula po tayo ngayon sa 47. Okay, so sa 47, merong nakakita ng mga pangyayari ito. Sino po? Isang centurion, isa pong kapitan ng mga kawal. At ano ang ginawa niya? Nung makita niya yung pangyayari, siya po ay nagpuri at nagsabi, tunay ngang matuwid ang tao ito. So, the number one point na gusto ko pong bagunin natin sa umagang ito is i-recognize natin ang Diyos sa ating po mga buhay. Recognizing God in our lives. Bakit po sinabi ng centurion yung tunay nga na ang taong ito ay matuwid? Okay? Ang centurion, official ito ng mga ng buong Romano na under niya 100 na mga sundalo. Okay? So ibig sabihin, mataas din po ang ranggo ng isang centurion. Ngayon, ang isang centurion, hindi siya Jew, but he is a Gentile. Sabihin, hindi siya Hudyo. Sanay sa digmaan, at hindi mo yan basta-basta mapapaniwala. Pero, sa pagkakataong ito, sa nakita ng centurion, naniwala siya, ay totoo nga, na ang taong ito ay matuwid. Katulad ng ginagawa ko ngayon, nagsasalita ako sa inyo, maaaring ba sa inyo dito, ayaw maniwala at sasabihin nyo, tell it to the Marines. Di po ba? May mga ganong kataga, tell it to the Marines. Okay? Maniwala. Okay? So yun yung centurion. At alam po ba ninyo na kung ating pong babasahin yung account ni Matthew at ni Mark, iba sa account ni Luke. Sa account nila, ang sinabi ng centurion, tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. So, ano ibig sabihin nito? Mayroong conflict sa Bible. May mali ang Bible. Bakit ganun? Si Matthew at si Mark, ang sinabi ng centurion ay tunay na ito ang anak ng Diyos, pero kay Luke ay tunay na ang taong ito ay matuwid. Wala pong conflict sa sinasabi ng Bible. Walang mali ang Bible. Bibigyan ko kayo ng analogy. Okay, sino dito ang nakakain na ng sapin-sapin? Okay, lahat tayo dito nakakain na ng sapin-sapin. At ang sapin-sapin ay makulay na kakanin. Merong pong violet ang kulay,
meron pong puti, minsan may pula, minsan may yellow. So, ibig sabihin po niyan, maaaring sinabi ni Mark at ni Matthew, ang tao ito ay kumain ng kakanin na kulay puti. Si Mark, ang sabi niya, ang kinain ng tao ito ay kulay pula. Walang conflict. Bakit? Kasi ang kinain nila, sapin. Naiintindihan niyo po ba? So, ibig sabihin po, wala pong conflict doon sa sinabi ni Mark, Matthew, at ni Luke. Bakit po? Kasi ang hina-highlight lamang ni Luke, binibigyan din niya yung salitang matuwid. Yung righteous. Meaning, di ba, dahil sinabi niya, ang tao ito ay totoong matuwid, nagpapatunay po na inosente nga talaga ang tao niya. Inosente, walang kasalanan. At ang totoo po, ang pagkamatay ni Lord ay nagpapatunay na merong justice. Justice for Jesus. Parang hustisya para sa Panginoon. Pero alam niyo po, sa kabila ng walang katanungan na hinarap ng ating Panginoon, dahil nagdusa nga siya, no? Pero wala siyang narinig na nagreklamo si Jesus Christ. Sa kabila ng pagdurusa ni Jesus Christ sa krus, walang narinig ang senturyon na ito na nagreklamo, na nagmura, na nagsumpa, na sabi niya, sinusumpa ako dahil sa ginawa niyo sa akin, lintik lang ang walang ganti. Narinig ba ng senturyon yun? Wala. And isa pa, di ba? Sa halip na narinig yung mga bagay na yun, ano pong narinig ng senturyon? Pagpapatawad. Sa kabila ng ginawa ng mga tao kay Jesus Christ, ano yung sukli na binigay sa kanila? Pagpapatawad. Anong sabi ni Jesus Christ? Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun yung binanggit ni Jesus Christ sa kanyang mga bibig. And sa kahulit-ulihan ng kanyang pong buhay, di ba? Ipinatawag ito, isinuko niya yung pagtitiwala niya sa Ama. Anong sabi niya? Ama, sa inyong kamay, aking pinagkakatiwala ang aking espiritu. At ano pa po ang patunay na itong centurion na ito, itong hintin na ito na hindi Hudyo, i-recognize God sa kanyang pong buhay. Yun nga po, no? Nasaksihan yung pagdilim ng buong kapaligiran, tanghali, tapat, at nagkaroon ng lindol sa lupa. So, tanda ito na nagpatunay na yung namatay sa krus na si Jesus Christ ay hindi basta-basta. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ay ang totoong Diyos. So, ano po yung mapupulot po natin dito mga kapatid? Na pinapaalalahanan tayo dito na si Jesus Christ, yung ating pong pinaniniwalaan, namatay hindi para sa sarili niyang kasalanan. Walang kasalanan ang Panginoon. Namatay siya pala dahil sa iyo. Dahil sa akin. Dahil lahat tayo dito makasalanan. Kaya ang tanong dyan, how do we treat sin? Alam na natin kasalanan. Pero bakit pa ulit-ulit natin ginagawa? Isipin natin yun. Alam natin na mali ang ginagawa mo ngayon. Pero bakit paulit-ulit natin ginagawa? Alam niyo po, parang pinapako natin si Lord. Every time na ulit-ulit natin yung kasalanan na ginagawa natin, parang gusto natin na ulit-ulitin din yung pagpako kay Jesus Christ. Pero you know what? Praise God. Kasi yun yung beauty ng kanya pong pagkamatay sa krus. And every time we commit sin, we confess it, we ask for forgiveness. Parang sinasabi natin, charge to the cross. Lord, nagkasala po ako, patawarin niyo po ako. Charge to the cross. Pero ano po yung balik sa atin? Hindi sumpa, hindi galit ng Diyos, kundi ano po?
yung kanyang kahabagan, yung kanyang awa. Kaya sana naman, isipin natin, kung yung pala ang kapalit na ipinabago natin si Jesus Christ, pinapahirapan natin lagi si Jesus Christ pag nagkasala po tayo, mahiya naman po tayo, mga kapatid. Amen po ba? Alam natin na mali ang ginagawa mo na. Bakit nung ulit? Huwag naman po. Diba? Pero ganun pa man, si Jesus Christ, very gracious, makapagin po siya. At maawain po siya. At ang binabalik niya sa atin ay nawa, sa umagang ito, sa kwento ng buhay ng senturyon na nakasaksi ng totoong Diyos, tayo po ay magpuri. At yun yung reason kung bakit nagpupuri po tayo. Sa mga Alright, ayan po. So, naka-live nga pala po tayo. So, magandang umaga po sa mga nanonood po sa live po natin. Alright, praise the Lord. Talaga naman po, naka-live po tayo ngayon. Okay, and ibang tunog pag may mic po tayo. Okay, ayan po. So, saan ako? Ayun, katulad po ng sentoryo na ito, magpuri po tayo sa Diyos. Kasi yun ang ginawa niya. Tama po ba? Nagpuri siya, at yun ang sinabi niya, tunay nga na ang taong ito ay matuwid. Ngayon po, sa mga bisita po natin, okay, sa mga guest first-timer, mapapansin po ninyo kanina sa worship po natin, nagpapalakpakan, nagtataas ng kamay, di po ba? Bakit? Kasi hindi nagkukunwari ang mga tao po dito. Yung kanila pong pag-awit, yung kanila pong pagtaas ng kamay, yung kanila pong pagpalakpak natin kanina as we worship, yun po ay pagpapatunay na we honor the Lord. Nagpupuri po tayo. And worship is recognizing God in our lives. Amen po ba? Now, tanong ko sa inyo, do we recognize God in our lives? Ha? Kinikilala ba natin ang Diyos sa ating pong mga buhay o katulad tayo ng mga tao sa verse 48? Tingnan niyo sa verse 48. Umuwi. Tapos, dinadagukan daw nila yung kanilang dibdib dahil sa lungkot. Tayo ba yun? Bakit sila malungkot? Kasi, wala na kasi yung taong inaasahan nila na manguna para maghimagsik sa mga laban sa Rome. Hindi nila naintindihan po yung mission ng ating pong Panginoon. Kaya, ang iba kasi ang mission ng Lord eh. It's not about the physical thing na maghimagsik laban sa Rome. Ang mission o ang goal ng Panginoon ay namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. To free us from sin, from our spiritual bondage of this dark world. Both the physical and the spiritual. Not only the physical thing na freedom from Rome. Hindi po yun yung mission ng ating pong Panginoon. And as we recognize Jesus, nawa, hindi lang po sana sa maayos na sitwasyon o kalagayan, kaya natin recognize si God na, ay Lord, thank you, na-recognize kita kasi masayang-masaya ako ngayon. Wala akong problema. Pag may problema na, hindi kita na-recognize kasi hinahirapan ako ngayon. Ganun ba tayo? Sana po, both. Kahit masaya, maganda ang sitwasyon, o sa mahirap na sitwasyon, we still recognize God in our lives. No. So as we continue, okay, sa Luke 23:50 to 56, buksan ninyo yung mga Bible. Okay, so ang mababasa naman natin dyan, kwento ng isang mayamang taga Arimatea na ang pangalan ay Joseph. Okay, sa English ay Joseph or Jose sa Tagalog. Okay? And siya po ang nag-initiate na tanggalin ang katawan ni Jesus Christ sa cross para bigyan ng maayos na libing. Well, makita natin, malungkot ang event na ito, pero punong-puno po ito, mga kapatid, ng mahalagang mga aral patungkol sa katapatan, integridad, katapangan, no, at pag-asa. Kasi mga kapatid, ano po yung title ng natin? Morning to Mission. Sa paggawa po natin ng ating pong mga misyon, dapat matapang tayo.
Katulad ni Jose, naging matapang po siya. Bakit po naging matapang si Jose? Kasi, ang totoo po, si Joseph, part po siya ng Sanhedrin. Ito yung mga grupo na humatol kay Jesus Christ para mamatay. At pag binasa po natin yung verse 51, nakita nyo po, nabasa nyo yung verse 51, hindi siya sumasang-ayon sa kanilang ginawa. So mga kapatid, ano po yung aral ang mapupulot natin sa buhay ni Jose? No? Tinuturo sa atin dito na sa ating pong gagawing misyon, kailangan maging matapang po tayo. Maging brave tayo. Be a man, be a woman na nananindigan kung ano yung tama. Kahit pa yung mga kasamahan pa natin, kahit pa yung ibang tao, no? Iba yung kanilang pananaw, iba yung kanilang ginagawa. At yung pagpunta po ni Joseph kay Pilate para hingin yung katawan ni Jesus Christ, masasabi natin na very risky. Bakit? Baka makita siya. At pag nakita siya, maaring tanggalin siya sa grupo ng mga Sanhedrin. Pwedeng ikulong siya. Or maaring patayin siya ng mga tao na hindi naniniwala sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, willing ba tayong mag-take ng risk dahil sa ating misyon? Dahil sa ating pananampalataya? You know what? Si Joseph, hindi siya naging part ng 12 disciples ng ating pong Panginoon. Pero siya po ang nagbigay ng isang maayos, kagalang-galang na libing para sa ating Panginoon. Ginamit niya ang kanyang impluensya para paglingkuran ang ating Panginoon. You know what? Hindi lahat ng paglilingkod kailangan maingay, kailangan dapat makita, dapat marinig. No? Hindi. Hindi dapat. Pero makita natin dito na si Jesus Christ, nakikita niya ang puso natin. Kahit sa mga maliliit na bagay na hindi man lang pinapansin yung gawa ko, hindi man lang sinabi yung aking pangalan. Mga kapatid, hindi na mahalaga yun. Amen po ba? Diba? As long as alam mo ang puso mo na gusto mong maglingkod sa Diyos, hindi kailangan, ay dapat sabihin ang pangalan ko na ito ginawa ko. Diba? No, maliit lang ang bagay yan. Kung hindi ka man ma-recognize, pero alam mo, naglilingkod ka ng taos-puso sa Diyos, alam ng Diyos ang puso mo. I-recognize ka niya. Amen po ba mga kapatid? At ito yung ginawa ni Jose. Nag-take ng risk nga siya eh. Hindi siya disciple, part ng 12 ng Panginoon. Pero, meron siyang part. Nagpalibing kay Lord Jesus. Kaya, nasulat yung kanyang kwento. Dahil meron tayong matututo na kahit sa maliit lang na bagay, kung naglilingkod ka ng taos-puso, i-recognize ka ng Lord. Amen po ba mga kapatid? And sa mission natin sa buhay, kung may katapangan, may katapatan. Hindi lang puro tapang. Dapat tapat din po tayo. Bakit? Kasi sa verse 55, mababasa natin yung na-mention dyan, yung mga babae na sumunod kay Joseph galing sa Galilee. So, pinagmasdan nila kung paano nilibing si Jesus at naghanda sila ng ano? Anong pinaghanda nila? Pabango. Okay? Perfume, doon para sa katawan. Pero, hindi nila nagawa ito kasi nga, hapon na. Sa kultura ng mga Hudyo, lalo na pag Biyernes, kinabukasan, no work na talaga. Sabat na yun eh. Sabado. Okay? Araw ng pahinga. Kaya, hindi nila nagawa yon. Pero overall, nagtuturo ito sa atin mga kapatid, ang pagiging Kristiyano na gagawin yung ating pong misyon, hindi lamang tayo sa salita, kundi sa matapang na pagkilos natin, katulad ni Jose, at sa matyagang paghihintay. Kasi hindi nila kaagad nagawa na lagyan ng pabango ang katawan ni Jesus Christ. They waited.
resurrected. Ngayon, dadako na po tayo mga kapatid sa chapter 24. So please open your Bible now sa chapter 24 sa verse 1 to 12. At masasabi po natin na ito ang pinaka-powerful na part ng gospel ni Luke dahil ito po yung center ng ating pong pag-asa. Sentro ng ating pag-asa. Ano po yun? Ano yung sentro ng pag-asa po natin? Yung pagkabuhay ni Jesus Christ. Amen po ba? Yung alam natin na si Jesus Christ buhay, may pag-asa ang buhay. Amen po ba? So mga kapatid, alam niyo po, kung hindi po nabuhay na maguli ang ating pong Panginoon, magiging walang, bakit pa natin gagawin to? Bakit pa tayo mag-church dito? No reason for us to go here. Kung patay na natiling patay si Jesus Christ. Pero dahil siya buhay, kaya tayo nandirito sa lugar na ito. Di ba? Magiging walang kabuluhan ang mission po natin kung si Jesus Christ na natiling patay. Pero dahil siya'y buhay, kaya ikaw may mission. Bawat isa sa atin dito may mission. Ngayon, if we recognize Jesus sa buhay po natin, we must recognize that He is alive. Di ba? That He is alive. Nabuhay siya. Kaya, dun po sa sinabi sa verse 21, ito are you listening? Nasusundan ninyo. Ito ang sabi, maagang maaga pa ng araw ng linggo. Ibig sabihin nyo, maagang maaga. Ayan. Okay. Ano ibig sabihin nito? Ano nararamdaman ninyo? Maagang maaga pa. No, sa araw ng linggo, ang mga babae nagbalik sa libingan, dala ang pabango. Ibig sabihin, punong-puno sila ng excitement. Ay, tara, punta na tayo sa libingan kasi lalagyan na natin ng pabango. Parang pag-church din yan. Di ba? Tanong ko sa inyo, maagang maaga pa na araw ng linggo, excited ba? Ay, Sunday na. Mag-church na ako. Gigising ako ng maaga. Para hindi ako malilate. Or, ano kayo? Sunday na naman. Mali. Di ba? Sunday na naman. Ano ba yan? Napapagod na naman ako. O katulad tayo ng babae ito, maagang maaga pa ng araw niya. Excited! Sino dito excited na nag-church siya today? Taas ang kamay. Yun! Ayos sa yung iba, hindi nagtaas na kami. Ibig sabihin, Sunday na naman. Dapat maging excited tayo. Katulad ng mga babaeng ito, excited sila. Kaya ang aga, Kaya sa susunod na Sunday, alas 6 pa lang. Kasi sabi, maagang maaga. Ibig sabihin, alas 6 pa lang, nandito na. Siyempre, mga worship team, maagang maaga talaga yan. Wala pa natin yung worship team kasi 6 o'clock pa lang. Nandito na sila sa church, no? Para maghanda. Okay, yung tech team po natin, maagang maaga talaga yan. Di ba? Yung nagluluto ng pagkain, hindi biro ang magluto ng pagkain. Diba? Maagang maaga yan. Alas 4 pa lang siguro, gising na yan. Di ba? So ito yung dapat na gawin natin. Kasi may mission tayo mga kapatid. Di po ba? Di ba? So ito yun, sabi na, nang dumating sila doon, yun nga lang, nakita nila na igulong nga ang batong nakatakip sa libingan. Verse 3, ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoon Jesus. Samantalang nagtataka sila kung ano nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Ngayon, sa verse 5, tinanong sila ng anghel, yung mga babae, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Oo nga naman. Ba't nyo hinahanap dito sa libingan na ito? Di pa ang libingan ay para sa mga patay? Bakit hinahanap nyo yung buhay? Amen po ba? Kaya kayo nandito sa church. Ibig sabihin, nandito kayo kasi ang hinahanap ninyo, mga buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang buhay ba yan o mukhang patay? Di ba? Buhay, tama? Buhay?
Buhay na buhay, kahit inaantok, kahit parang napapapikit na. Pastor Ian, buhayin mo naman yung preaching mo, nakakaantok kasi. Joke lang. Hindi, gusto ko lang kayong buhayin, no? Amen po ba? Para talagang galahan tayo na makinig sa salita ng Diyos. So, nag-church tayo kasi ito ang lugar ng mga buhay, hindi patay. Kaya excited tayo. Kasi kung ang iniisip natin, ay, ito na naman, makikita ko na naman ng isang patay dyan. Wala sana ganun ng pag-iisip. Diba? Kaya tayo nag-church, mga kapatid. So, alam niyo po kung bakit hindi natin magawa yung mission natin. Kasi, alam niyo po, personally, nakatuon tayo dun sa mga problema natin, mga kabiguan natin, yung mga nakaraan natin, mga sitwasyon nating patay sa ating pong buhay. Pero si Jesus hindi na natiling patay. Siya ay buhay. Kaya mga kapatid, nire-remind po tayo na huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung ang Diyos po ay may kapangyarihan na magbigay ng buhay sa isang patay, may kapangyarihan din siyang baguhin yung anumang patay na aspeto ng ating pong buhay. Maring right now, parang patay ka kasi wala kang karelasyon, naghahanap ka. Diba? Meron ba dito? Parang ano ba naman to? Parang pagdating sa relasyon, parang bigo ako parang patay ako Mga kapatid, no? Bubuhayin yan ni Lord. Amen po ba? Mag-antay lang, okay? So 3 days. 3 days daw. Di ba? Ayun. Kung pangarap mo, parang ang layo pa. Parang hindi ko maabot yung pangarap ko. Or kahit yung kalagayan natin, spiritually, alam niyo po, gusto ng Lord na talagang i-transform po tayo. Merong tinatawag na transformation. Kaya mayroong nakitang ano po ba? Ang nangyari, naging maliwanag. Di ba? Maliwanag. Kitang-kita sa liwanag ang mga bagay-bagay. Transformation. Ano sa Tagalog yung transformation? Anong alam ninyo na translation? Pagbabago. Ano pa? Ano pa? Tagalog ng transformation, maliban sa pagbabago. Alam niyo ba yung pinakamaganda at malalim na Tagalog ng transformation? Alam niyo po kung ano? Gusto niyo malaman? Banyuhay. Banyuhay. Bagong anyo ng buhay. Diba? Kaya may word na banyuhay kasi bagong anyo ng buhay. Ibig sabihin nakikita na may bagong anyo sa atin, mga kapatid. Okay? So, verse 6 to 8. Anong sabi ng mga anghel? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Wala dito si Jesus Christ. Ano ba? Hinahanap niyo dito sa libingan, sa patay. Buhay siya. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Verse 7. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa 3 araw ay muling mabubuhay. Diba? So ilang beses sinabi ni Jesus Christ, actually, He predicted His death. Mamamatay ako, pero sa 3 araw, ako ay mabubuhay na mag-uli. Kaya, nung sinabi ng anghel, alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo, pagkatapos sa verse 8, ay oo nga, naalala nila ang kanyang mga salita. You see, mga kapatid, kailangan tayong palalahanan. Bakit? Kasi likas tayong makalimutin. Okay? Kung makakalimutin tayo, lalo na sa mga pangako ng Diyos, anong gagawin natin, mga kapatid? Aralin natin ang kanyang salita dahil ang kanyang salita ay punong-puno ng mga pangako. Kaya minsan tayo nalulungkot, minsan nawawalan tayo ng pag-asa kasi nakakalimutan natin ang mga pangako ng Diyos sa buhay po natin. Samantalang there are hundreds, thousands of promises si Lord sa inyo, sa akin.
Pero dahil nakakalimutan po natin, kaya tayo nalulungkot, tayo nalulumbay, tayo nawawala ng pag-asa. Amen po ba mga kapatid? Kaya kung binubuksan ninyo at inaaral natin ang salita ng Diyos na ang dami ditong pangako, hindi lalaban tayo. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Hindi magiging mainitin ang ulo po natin. Hindi tayo maiirita sa mga taong nakakainis. Dahil sa totoo lang, maraming mga taong nakakainis. Tingnan mo yung katabi mo, nakakainis minsan yan. Tama po ba? Nakakainis ba yun minsan? Oo, nakakainis yan. Nakakairita po yan. Pero buti na lang, may mga sinasabi ang Diyos. No? Sa atin. About His Word. About His promises. Kailangan natin laging paalalahanan ng ating mga sarili. Kaya dapat po, mga kapatid, basahin natin araw-araw ang salita ng Diyos para ma-remind po tayo sa kanyang mga pangako. Diba? Hindi po sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon may sagot. Diba? Kasi sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, parang kanta, no? Pagkakataon sa lahat ng sitwasyon, ano po? May sagot si Lord. Amen po ba? Pag malungkot ka, di ba may sinasabi si Lord sa kalungkutan? Pag galit ka, di ba may sinasabi din si Lord about paggalit ka? Pag nawawalan ka ng pag-asa, di po ba may sagot din si Lord? Oh. Di, buksan natin lagi yung Bible. Kasi minsan magugulat ka, ay, umano, parang tamang-tama to sa sitwasyon ko ngayon Nabuti na lang binuksan ko ang Bible. Kaya ano nangyari? Di ba? Kaya sa verse 9, kahit umuwi sila at sinalaysay nila sa 11 at iba sa kanila kasamahan ng buong at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Okay? So may binanggit dito ng mga pangalan, si Magdalena, si Juana, si Maria, no? Okay? And akala ng mga apostol, una, ang mga apostol hindi naniwala. Kahibangan yan. Hindi yan totoo. Ayaw nilang maniwala sa mga kwento ng babae. Mga kalalakihan, pa nagkwento ang babae, maniwala kayo. Okay. Tama ba mga ladies? No? Totoo ang inyong sinasabi. So mga kalalakihan, maniwala kayo sa inyong mga asawa. May mga natatawa dito. Maniwala kayo kasi totoo ang kanilang sinasabi. Tama ba? Ha? Tama ha? Inaasahan namin mga ladies na ang kwentuhan. Kasi kayo na mahihilig magkwento, di ba? So dahil kayo mahihilig magkwento, dapat lamang na totoo ang inyong kinikwento. Okay? Ayan po. So, ang mga apostol, hindi kaagad naniwala. Pero itong ginawa ni Pedro, tumayo siya at tumakbo papunta sa libingan, yumuko, tumingin sa loob, pero wala nga siyang nakita. Kundi yung tela, yung lino na ipinambalot sa ating Panginoon. Kaya umuwi siyang nagtataka. Ano? Wala nga dito. Totoo nga yung sinabi ng mga babae, wala nga si Jesus Christ. So, may mga tao talaga na pag nagpahayag tayo ng salita ng Diyos, pag nag-share tayo ng gospel, hindi agad-agad yan maniniwala. Pero, magsabi ka pa rin. Magkwento ka pa rin. Kahit ayaw niyang maniwala. Bakit? Kasi pag nagkwento ka, baka may mga Pedro dyan. Okay? Na, sige nga, tingnan ko nga yung sinabi ni ganito. Check ko nga. Totoo. Diba? Di, maniniwala din siya. So, magbabago din yan. Maniwala lang tayo. So, ipinapakita lang dito mga kapatid na ang pag-recognize natin sa Diyos sa buhay natin ay sapat na dahilan para tayo ay kumilos katulad ni Peter at gawin yung kanyang misyon ng may pananabik. Even if others doubt us. Tuloy lang po natin yung ating pagiging banyuhay. Amen po ba? Sabihin nga po natin, banyuhay. Ano yung banyuhay? Bagong anyo ng buhay. Yan. So point number 2. Grabe. Dito pa lang tayo Ayaw na. Okay. So hindi naman siya naka-off. Sige, kayo na po dyan, kuya. Ayan. So
Yun. So if we recognize Jesus in our lives, we must recognize that He is alive. Okay, the next point, okay, is recognizing that God walks with us in our mission. Bakit? Kasi ang kwento is about the two disciples, medyo malungkot. So ito ay road to Emmaus. Ayan. Okay, so saan na tayo? Anong verse na tayo? Chapter 24, verse 13, okay, to 35. Okay? So, makinig kayo mabuti, mga kapatid. So, pinag-uusapan nila yung pangyayari. So, habang nag-uusap itong dalawang ito, lumapit si Jesus Christ. Pero hindi nila nakilala si Jesus Christ. Okay? Ngayon, tinanong sila, ano bang pinag-uusapan nyo? Imagine, dalawa sila. Grabe, no? Ito yung nangyari, no? Kay Jesus. Tapos biglang may lumapit sa kanila na stranger. Na yung pala si Jesus Christ pala yun. Pero hindi nila na-recognize. Hindi nila nakilala. O ano ba yung nangyari? Ano ba pinag-usapan nyo? So tumigil sila na malungkot. Sabi ni Cleopas, anong sabi ni Cleopas? Alam mo, ikaw lang yata yung hindi alam. Walang alam sa nangyayari. Diba? Bakit? Ano bang nangyari? Okay? Yun na nga po. Nakwento na dun sa verse 19 na yun na nga, sabi doon, pinahirapan siya, mamamatay siya, ikatlong araw, yun, nabigla kami sa binalita ng ilan, di ba? Maagang-maaga sila, yun, hindi nila nakita yung bangkay, tapos pumunta rin yung sa libingan yung kasama namin, tapos natagpuan nila, wala rin doon si Jesus Christ. Parang ganun yung kwentuhan. Nasusundan po natin? Pero ito yung sinabi ni Lord. Ano sa 25? Ano sabi 25? Kay anong version nyo dyan? Kay hahangal nyo. Ang slow nyo naman. Sabi, ang slow nyo naman. Diba? Hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Mga kapatid, handa ba kayong makorek? Handa ba kayong makorek? Tandaan natin na hindi nila kilala si Jesus Christ. Ang kausap pala nila, sino? Si Jesus Christ. Paano pa kung yung tao na kilala po ninyo? Nire-recognize ninyo na leader. Okay lang ba kayong i-correct ng leader nyo? Okay? Napagsabihan lang kayo, baka pagsabihan lang kayo, magtatampo na kayo, hindi na ako magpapakita sa church kasi pinagsabihan ako ng leader ko. Dito mga kapatid, kinorek sila. Mga hangal, ang slow nyo. Diba? Ito yung sabi ni Jesus Christ sa kanila. So, anong lesson? Are we ready to be corrected? Na mapagsabihan po tayo. Alam niyo po, kung kinikilala natin ang Diyos na lumalakad kasama natin, dapat handa tayong magpatuwid sa Kanya. Itutuwid at tuturuan niya tayo sa pamagitan ng Kanyang salita. Bakit? Ano po ang ginawa ni Jesus Christ? Di ba? Sa 27, ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinabi ng kasulatan. Again, balik tayo sa Bible, sa salita ng Diyos. Ang mga corrections para makorek ang buhay po natin, saan makikita? Sa salita ng Diyos. Basahin natin ang salita ng Diyos. Basahin natin ang Bible para makorek tayo. Dapat maging rooted tayo sa Word. Hindi sa emosyon, mga kapatid, kundi sa salita ng Diyos. Ngayon, ito na, sa 28, nasusundan nyo. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay magpapatuloy pa rin sa paglalakad. So tatlo, yung dalawa malapit na, so nakita nila si Jesus Christ parang tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad. Sabi, ay Lord, teka lang po. Dito na kayo sa amin. Tuloy na kayo kasi magdidilim na eh. Di ba? So ngayon, ang sabi, nang siya'y kasalo na sila sa pagkain, dumampot siya, si Jesus Christ, na hindi pa nila kilala. Okay? So dumampot ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos pinagpira-pereso iyan at binigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus Christ. Alam niyo po, mga maliliit na bagay ito,
Yung magsalo-salo lang, pero minsan ma-recognize mo si Jesus Christ sa mga salo-salo. Sa mga fellowship. Akala mo nag-McDonald's lang kayo, ano? And then nagkape lang kayo. Pero minsan ma-recognize mo, ay, grabe naman. Yung nakasama mo lang si Ate Cherry, na nagkakape kayo at nagkukwentuhan kayo, ay, si Jesus Christ nandito. So, tuloy-tuloy tayo sa pag-fellowship, mga kapatid. Yung fellowship na maayos, hindi yung fellowship na magchichismisan kayo at pinagkukwentuhan ninyo ibang tao, ang buhay ng ibang tao. Ang dapat na pa nagpe-fellowship kayo, ang pinagkukwentuhan ninyo is about God. Amen po ba, mga kapatid? Di ba? Hindi ibang talo. About God ang pagkukwentuhan po natin. Di ba? At ito nga ang nangyari. Nung mabuksan ang kanilang mata, nakilala nila si Jesus Christ. Subalit siya biglang nawala. Bakit naman? Kung saan naman nakilala na nila si Jesus Christ, biglang nawala si Jesus Christ. Bakit kaya ano? Pero minsan, ganun eh. No? May ginagawa si Jesus Christ. Lord, okay nga. Ba't nawala ka? No? Minsan, may mystery doon eh. Pero may plano minsan si Lord na, Lord, okay na ako eh. Nakapag-church na ako. Ba't parang nawala ka? Hindi. Hindi nawala si Jesus Christ sa iyo, kapatid. Nananatili siya. Bakit? Kasi later on, malalaman natin bumalik siya. Amen po ba? Ngayon, ang sabi doon, kaya pala. Anong sabi doon sa 32? Kaya pala nag-aalab ang puso natin habang kinakausap natin sa daan at pinapaliwanag niya sa atin ang kasulatan. Mga kapatid, kamusta po ba ang puso po natin ngayon? Ito ba'y nag-aalab? Katulad ng alab na apelyido. Umaalab. Pasensya ka na, Ate Cherry, ikaw nakikita ko eh. Umaalab ba? Ha? Umaalab? Umaalab. Ang prayer ko po, umalab ito habang kausap natin si Jesus Christ. At habang kasama natin na lumalakad sa buhay na ito. At sa 33, malapit na tayo matapos. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon-tipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi namang ito sa dalawa, totoo nga, palang muling nabuhay ang Panginoon. So naniwala na sila. Bakit na-recognize nila si Jesus Christ eh? Uy, buhay nga! Buhay nga. Diba? Nagpakita siya kay Simon at sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. At sa 36, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus at bilang nagpakita. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po nawala si Jesus Christ. Bakit? Biglang nagpakita sa kanilang kalagitnaan. At anong sabi? Peace be with you. Sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Pero ano ibig sabihin ng peace be with you? Ang peace be with you ba ay kawalan ng problema? It's not about, ang presence ng Lord is the peace. Ha? Kaya tayo nagkakaroon ng kapayapaan kahit may problema is because peace be with you is because nandyan kasi si Jesus Christ eh. It's His presence in our lives. Yun dapat yung tandaan po natin. Na kahit may pagsubok, na parang bigat-bigat ng kalooban natin, hindi ko maintindihan to, bakit nangyayari to sa buhay natin? Pero may peace ka pa rin dahil na sa iyo si Jesus Christ. Yung presence niya nasa atin. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kaligitnaan nila. At yun nga, sumainyo ang kapayapaan. Natigilan sila. Bakit? Kasi, multo! O, kita mo itong mga ito, ano. So, dati pa pala, no, naniniwala ang mga tao sa multo. Ikaw, naniniwala ka ba sa multo? Ito, akala nila, nakakita sila ng multo. O, bakit kayo natigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Mga kapatid, di ba? Tingnan niyo, ayan o. Kasi ang multo, hindi mo yan mahahawakan. Tama ba? Pero si Jesus Christ, totoo, may katawan.
buhay. Ang multo daw walang laman, walang buto. Ako, meron. Tulad ng nakikita ninyo. So habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila sa verse 40, ang kanyang mga kamay, mga paa. Parang hindi pa rin sila maniwala. Ano ba naman itong mga disciples na to? Di ba? Pero kasi manghang-mangha kasi sila. May pagkain ba kayo, right? O, talagang totoo na may katawan. Bakit? Nagutom eh. Kasi kung multo si Jesus Christ o Spirit, hindi siya hihingi ng pagkain. Pero dahil siya ay may katawang tao at buhay, naghumingi siya ng pagkain. So, kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos, no, ito ang tinutukoy ko na sabihin ko sa inyo, nung kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat. At ito nga po, mga kapatid, ito, sa verse 46, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Nakita ninyo ang inyong misyon? Nakita ninyo ang ating misyon? Na pagkatapos ng pagdurusa ng Panginoon, meron pala siyang iuutos sa atin. Anong ipapangaral natin? Sa kanyang pangalan, sa kanyang ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, kayo ba yung mga saksi? Saksi ni Jesus? Sa kanyang pagpapatawad? Sa kanyang pagbabago ng ating pong buhay? Kung oo ang sagot po ninyo, then ito yung ating pong mission. From morning to mission. At yun nga po, no? Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinapangako ng aking Ama. Sinitintukoy ni Lord Jesus dito na isusugo niya sa atin ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit. Kaya, ang point number 3 is this, empowered for the mission. Ibig sabihin, may kakayahan tayo. Bakit? In-empower tayo ng Lord eh. Bibigyan ka ng karunungan, ng katalinuhan, na hindi mo lang isisiper yung bibig mo na nahiya ako eh. Natatahimik ka lang. Ipapangaral mo through you ang kapatawaran, ang pagsisisi ng kasalanan sa ibang mga tao. Amen po mga kapatid. And sa verse 50 to 53, ito na nga po. Di ba? Ang ending ng Luke, hindi kalungkutan, kundi, great joy. Continual praise. Sabi doon, no? Siya'y sinamba nila. At pagkatapos, bumalik sila sa Jerusalem ng punong-puno ng kagalakan. Ikaw ba ay punong-puno ng kagalakan ngayon? Excited ka? Ako excited ako, kapatid. Lalo na, ang ganda ng church po natin. Sino may excite na hindi maganda ang church po natin? Di ba? Dagdag to eh. Though physical lang to. Pero nakaka-excite eh. Excite na. Ay, may gagawin pa ako. Kailangan, mayroon pa talaga dapat tayong gagawin. And that is, pag ginawa natin ang misyon, hindi ko na alam kung anong gagawin natin sa church. Baka pabubuksan ba natin itong bubog na to para meron na naman tayong bagong lugar? Kailangan dapat malinaw sa atin yung misyon na pinapagawa sa atin. Yung pala yung buhay natin. Hindi lamang magpayaman, kapatid. Hindi lang para yumaman tayo, para dumami pera po natin. No. Life is not about wealth. It's about the mission na binibigay sa ating lahat. Nakita nyo ba? Nakikita nyo po? Yung lifestyle na dapat meron tayo. Worship is a lifestyle. And worship God is doing His mission sa buhay po natin. Mga kapatid, in conclusion, yan. Ang kwento nagsimula saan? Sa libingan, which is great, sa 47.
Pero, kailan nagtapos? Saan nagtapos? Yung pag-ascend ni Jesus Christ. Di ba ang ganda? Hindi niya tayo iniwanan eh. Nangako siya na, may mag-empower sa inyo. Ano yun? Holy Spirit. Mga kapatid, pwede niyo po ba personally basahin yan? Para sa inyo yan, para sa atin yan. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. My story, sabihin nyo. My story, ha. Ready? 3, 2, 1, go. I have a mission. I recognize Him. I will walk with Him and know that I'm empowered. Wow. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Your story doesn't end in the grave. Your story is pupunta ka sa langit. Pero wag mo na ngayon. Kasi may mission ka pa. Okay? Nagagawin. Amen po ba? May mission pa tayo na gagawin. Okay? May mission ka pa. Ate, kuya, may mission ka pa. Kaya, kung ikaw ay nasa difficult season ng buhay mo ngayon, tandaan mo, recognize Him. Amen? Rest in Him. Walk with Him in His Word. And, yun nga, be empowered through the empowerment of the Holy Spirit. Can we all stand up?